Welcome back mga ropa, kwentuhan muna tayo. Pag-usapan natin ang Game 2 ng kabunan ng Los Angeles Lakers kontra sa kabunan ng Minnesota Timberwolves. At dito nga scheme na to mga ropa, naging sobrang effective ang naging diskarte dito ng kabunan ng Los Angeles Lakers para talunin ang kabunan ng Minnesota Timberwolves. Hindi nakaporma si Anthony Edwards sa game na to mga ropa dahil buong game pinahirapan siya ng depensa ng kabunan ng Los Angeles Lakers. Ganon din naman ang team ng Minnesota Timberwolves ang ropa, hindi sila nakaporma dito sa game na to. FYI mga ropa, nagtapos ang game na to sa score na 95-84. 84 points lamang ang nagawa ng kabunan ng Minnesota Timberwolves buong game mga ropa. Yan ang pinakamababang in-score ng kabunan ng Minnesota Timberwolves ngayong season mga ropa, 84 points lamang dahil yan sa magandang depensa na ginawa dito ng kabunan ng Los Angeles Lakers. At dahil nga naging effective ang diskarte dito ni Coach JJ Redick at ng kabunan ng Los Angeles Lakers, nakuha nila ang game 2 mga ropa, all-1 na ang serye. Papunta na ang kabunan ng Lakers sa home court ng kabunan ng Minnesota Timberwolves. Well, mga ropa, ito yung continuation ng video natin kanina, second half to mga ropa. Isa-isa na timay-himay naman natin dito kung ano ang naging winning diskarte ng kabunan ng Los Angeles Lakers, kung paano nila na-close out ang game na to para manalo ko sa kabunan ng Minnesota Timberwolves. Ito ang game analysis at breakdown. Game 2 Los Angeles Lakers versus kabunan ng Minnesota Timberwolves. Simulan na natin to. Okay, game. Katulad nga nung sinabi ko doon sa first video natin mga ropa, doon sa may first half ng game na to, ang isa sa naging main factor kung bakit talaga nanalo ang kabunan ng Lakers dito sa game na to ay dahil sa magandang depensa nila. Julius Randle nga mayang na bola dito mga ropa, binabantayan siya dito ni LeBron James. Sinubukan yung umatake ni Julius Randle dito mga ropa, pero access denied siya dito against sa depensa ni LeBron James. Hindi siya nakakuha ng puntos dyan mga ropa at eventually nag-end up pa yan sa 24-second shot clock violation dito ng kabunan ng Minnesota Timberwolves. Ang score nga pala dito mga ropa, 60-46. 14 points hawak na kalamangan dito ng kabunan ng Los Angeles Lakers. At eto pa mga ropa, again, si Anthony Edwards sa may hawak ng bola dito. Binabantayan siya dito ni Luka Doncic mga ropa. Hindi sobrang elite or sobrang lakas na depensa ni Luka Doncic sa ibabaw mga ropa, pero binantayan niya naman dito si Anthony Edwards. At tignan natin dito mga ropa, wala naman naging galaw dito si Anthony Edwards, napigilan siya dito ni Luka Doncic at nag-end up yan mga ropa, nagmintes ang tirada dito ng kabunan ng Minnesota Timberwolves. Pinasa na lang ni Anthony Edwards yung bola, kaya mintes ang tirada dyan ng kabunan ng Minnesota Timberwolves. Sa kabunan naman ng Lakers mga ropa, sa pagkakataon na to, si Austin Reeves ang ropa ang gumamit dito sa mismatch. Ito yung naging diskarte din ng Lakers mga ropa sa opensa nila. Nakuhanin lagi si Rudy Gobert sa opensa at ganun nga ang ginawa ni Austin Reeves dito mga ropa. Nung nakuha niya na sa depensa dito si Rudy Gobert, successful naman tong ginawang diskarte na to ng kabunan ng Lakers at ni Austin Reeves ang ropa. Nakakuha siya dyan ng 2 points mga ropa against sa depensa ni Rudy Gobert. Basket is good. At sa pagkakataon na to mga ropa, si Anthony Edwards nakabanat dito ng 3-pointer galing sa basa. Nireceive ni Anthony Edwards sa basa na yan mga ropa, sabay bukol ng 3-pointer. Pasok yan para kay Anthony Edwards mga ropa. Basket is good. Samantala mga ropa, si LBJ naman sinusubukan ditong bumawi sa 3-pointer ni Anthony Edwards. Yun nga lang mga ropa, mintes ang tirada dito ni LeBron James. At sa kabilang banda mga ropa, heto, biglang nagkaroon ng 5-0 run dito si Anthony Edwards against sa depensa ng kabunan ng Los Angeles Lakers. Good penetration ang ginawa dito ni Anthony Edwards mga ropa. At dahil dyan mga ropa, naging 62-51 ang score, naging 11 puntos na lang ang hawak ng kalamangan dito ng kabunan ng Los Angeles Lakers sa may third quarter. Samantala mga ropa, dito naman sa pagkakataon na to, naman bumawi dito si Luka Doncic mga ropa sa kanyang mid-range jumper. Bumord yan mga ropa, pasok para kay Luka Doncic. At sa kabilang banda mga ropa, hindi nakabawi dito ang kabunan ng Minnesota Timberwolves. Si Donte DiVincenzo mga ropa, na depensahan dito ng maganda ng kabunan ng Los Angeles Lakers na nagresulta dito sa mintes niyang tira. At sa mintes sa tira na ni Donte DiVincenzo mga ropa, ginawa na naman ng Lakers yung favorite nilang diskarte. Kinuha na naman, tinarget na naman nila si Rudy Gobert sa may depensa. Luka Doncic na naman na may hawak ng bola dito. Pero i-comment natin si Rudy Gobert mga ropa dahil throughout this game, kahit na kinukuha siya ng kinukuha ng Lakers sa opensa, magandang depensa naman ang pinakita ni Rudy Gobert dito sa game na to mga ropa. At actually, nadepensahan niya nga din na maayos dito si Luka Doncic kada switch. Sa magkakataon nga na to mga ropa, nadepensahan niya dito si Luka Doncic mga ropa, pero yun nga lang, mas nangibabaw dito ang opensa ni Luka Doncic. Pasa niya ng bola papunta kay Dorian Finney-Smith. Pagka-kick out niya dyan, pumasok ang 3-pointer dyan ni Dorian Finney-Smith. Basket is good. At dahil dyan mga ropa, lumobo ulit sa 16 points ang kalamangan dito ng kabunan ng Los Angeles Lakers. 67-51 ang score dito mga ropa. At sa senaryo na to mga ropa, nadepensahan na maganda dito ni Rui Hachimura ang opensa dito ni Anthony Edwards mga ropa para magmintes ang tirada dito ni Anthony Edwards. Basket is not good para kay Anthony Edwards. At sa kabilang banda mga ropa, nakuha naman ni Luka Doncic dito ang depensa ni Julius Randle. Mismatch pa din to mga ropa. Kahit hindi si Rudy Gobert ang bumabantay dyan kay Luka Doncic, mas malaki at mas matangkad, mas mabagal pa din naman si Julius Randle against kay Luka Doncic. Kaya ang ginawa ni Luka Doncic dito mga ropa, iniwanan lang dito ang depensa ni Julius Randle. At ang tendency outcome nito mga ropa, nakakuha ng easy 2 points dito si Luka Doncic against sa depensa ni Julius Randle. Basket is good. Naging 73-53
ang score dito mga ropa. Lumobo ulit sa 20 points sa kalamangan dito ng koponan ng Los Angeles Lakers. Nag-enjoy ka na at nanalo ka pa, piliin ang link na nasa may comment section. Gamitin ang promo code na Angalis, pumunta sa sports option para makakuha ng 6,000 bonus. Ngayon mga ropa, sa pagkakataon na to, still maigpit pa rin ang defense ang ginagawa dito ng koponan ng Los Angeles Lakers. Mintes nga lagi mga tirada dito ng koponan ng Minnesota Timberwolves dahil nga sa maigpit na defense ng koponan ng Los Angeles Lakers. At sa pagkakataon na to mga ropa, good defense pa ang ginawa dito ng Luka Doncic. Offensive foul lang nangyari dito against kay Julius Randle. At si Anthony Edwards mga ropa, sinubukang mag-penetrate dito sa swarming defense ang ginagawa ng koponan ng Lakers. Mintes ang tirada dyan ni Anthony Edwards. Again mga ropa, dahil sa magandang depensa na ginagawa ng koponan ng Los Angeles Lakers. At sa good defense mga ropa, si Rui Hachimura nakakuha pa ng mid-range jumper dito. Successful yung mid-range jumper ni Rui Hachimura. Basket is good. Kaya nangyari dito mga ropa, umabot tayo sa puntong naging 77-57 ang score. Still 20 points pa rin ang kalamangan na hawak dito ng koponan ng Los Angeles Lakers. Dito na tayo dumako sa fourth quarter mga ropa. Dito naman sa fourth quarter mga ropa, dito medyo naging interesting ang game na to dahil nakakuha ng sunod-sunod na puntos dito ang koponan ng Minnesota Timberwolves. Una dito mga ropa, itong 3-pointer na to ni Naz Reid na napabayaan sa depensa ng koponan ng Los Angeles Lakers. Pasok ang tirada dito ni Naz Reid mga ropa, basket is good yan. At after pa nito mga ropa, nakakuha ng offensive foul dito si Jackson Hayes. At sa offensive foul na yan mga ropa, nakapag-convert naman ng points dito ang koponan ng Minnesota Timberwolves. Goaltending ang tinawag dito kay Jackson Hayes mga ropa, kaya biglang bumulusok dito sa offense ang koponan ng Minnesota. Sunod-sunod na puntos nga kanilang ginawa dito mga ropa. At dahil sa sunod-sunod na puntos ng koponan ng Minnesota Timberwolves ang ropa, naging 85-72 ang score dito. Bumaba sa 13 points ang kalamangan dito na ang koponan ng Los Angeles Lakers na kanina ay 20 points. At ito mga ropa, again depensa dito ang koponan ng Los Angeles Lakers. Hindi napansin dito ng koponan ng Los Angeles Lakers na si Julius Randle ay umibabaw dito sa may top of the key 3-pointer. At kitang-kita naman natin dito, walang bantay si Julius Randle mga ropa. At dahil walang bantayan mga ropa, kinapitalize si Julius Randle ang pagkakataon na yan. Pasok ang tirada ni Julius Randle dito sa may top of the key 3-pointer, basket is good. At sinabi ko nga sa inyo mga ropa, kahit na laging kinukuha ng koponan ng Los Angeles Lakers ang depensa ni Rudy Gobert, magandang depensa pa din naman ang ginagawa ni Rudy Gobert against sa koponan ng Lakers. Sa pagkakataon nga na to mga ropa, good defense ang ginawa dito ni Rudy Gobert against kay Luka Doncic. At eventually mga ropa, sa senaryo na yan, good defense ang nilaro ng koponan ng Minnesota Timberwolves overall dyan sa possession na yan. At naputokan dito ng 24-second shot clock violation ang koponan ng Los Angeles Lakers. Pagkakataon nga sana to para sa koponan ng Minnesota Timberwolves para gawing 1 digit na lamang ang kalamangan ng koponan ng Los Angeles Lakers. 11 points na lang ang lamang dito ng koponan ng Lakers mga ropa. Yun nga lang hindi nagawa ni Julius Randle na ipasok dito ang 3-pointer, basket is not still good. Mga ropa, nagpatuloy dito ang drought na mayroon ang koponan ng Lakers. Mintes sa kanilang mga tirada dito mga ropa. At si Anthony Edwards, sinabi ko nga sa inyo, maganda ang naging depensa ng koponan ng Lakers against kay Anthony Edwards. Kahit na mayroong drought dito ang koponan ng Lakers, yung depensa nila mga ropa ay on point pa din naman. Mintes ang tira ni Anthony Edwards at sa mintes sa tira na mga ropa, hindi naman yan nakapitalize ang koponan ng Lakers. Alley-oop play na sana to para kay LBJ mga ropa. 2-on-1 pass break yan pero hindi pa rin nakapagpundar ng 2 points dyan ang koponan ng Los Angeles Lakers. At sa pagkakataon na yan mga ropa, nakascore na dyan ang koponan ng Minnesota Timberwolves. Offensive rebounds doon sa may ilalim at ang nangyari tuloy dito mga ropa, naging 86-77 ang score. 9 points na lang ang kalamangan dito ng koponan ng Los Angeles Lakers. Pagkakataon na nga daw para sa koponan ng Minnesota Timberwolves ang ropa, yun nga lang, hindi talaga nila makapitalize yung moment na yan na kung saan talagang mapapababa na nila yung kalamangan ng koponan ng Los Angeles Lakers. Mintes ang tirada ni Anthony Edwards sa may 3-point area. Kung pumasok sana yung tirada ni Anthony Edwards, bababa sa 6 na puntos ang kalamangan ng koponan ng Los Angeles Lakers. Yun nga lang mga ropa, mintes yan. Ang masaklap pa dyan para sa koponan ng Minnesota Timberwolves ay na-convert ng koponan ng Lakers itong fast break na to. Ang gandang pasa papunta kay LeBron James. Easy 2 points na nagawa dyan ng koponan ng Lakers, basket is good. At sabi ko nga kanina mga ropa, kahit kuhanin Luka Doncic sa switch si Rudy Gobert dito sa may second half, still mga ropa, good defense pa rin naman ang ginagawa dito ni Rudy against kay Luka Doncic. Mintes nga ang tirada ng Luka Doncic sa may 3-point area mga ropa. At magkakataon nga ulit para sa koponan ng Minnesota Timberwolves para pababain na lamang ng koponan ng Lakers. Pero hindi nila yan magawa mga ropa dahil nga sa magandang depensa na ginagawa ng koponan ng Los Angeles Lakers. At eventually mga ropa, si Austin Reeves na kumuha dito sa depensa ni Rudy Gobert. Nakapag-convert dito si Austin Reeves ng 2 points mga ropa. At ito mga ropa, wala ng 3 minuto na natitira dito sa game. Ito yung sinasabi ni Coach JJ Redick na naging winning play dito ng koponan ng Los Angeles Lakers. Itong steal na to na ginawa LeBron James at sa steal na yan mga ropa, nakapagpundar pa dyan ng 2 points si LBJ. At dahil dyan mga ropa, naging 92-81 ang score. Lumamang ng 11 points dyan ang koponan ng Lakers at eventually mga ropa, hindi na natuluyang nakahabol dyan ang koponan ng Minnesota Timberwolves. Nagtapos nga ang game sa score na 94-85 mga ropa. Grabe ang depensa na ginawa ng koponan ng Lakers dito sa game na to. Grabe ang pasensya
lisensya nila mga ropa para makuha ang Game 2. Tablado na ang serye mga ropa, 1-1 na ang serye. Ano ba sasabi nyo sa pambihirang diskarte na ginamit dito ni Coach JJ Redick mga ropa para pigilan ang koponan ng Minnesota Timberwolves? Pwede kayo mag-comment dyan sa baba ng inyong opinion, magkwentuhan tayo.